Puso po ng tao ay napakasama. Mahilig po mandaya ang puso po ng bawat tao. And the reason why ang puso po natin ay napakasama at malubha ang sakit ng puso at kondisyon ng bawat tao ay dahil po sa epekto ng kasalanan sa atin na kung tawagin po total depravity. Yung salitang depravity means corruption, pollution. Pero kung tatanungin po natin to what extent umaabot po yung corruption and pollution po ng ating mga puso, ang sabi po ng Biblia, it is completely corrupt. It is totally corrupt. Mula ulo hanggang talampakan, ang ating pagkatao ay napakasama. Lahat ng binubulong ng ating masamang pagkatao has everything to do with try to drive you away from God. Huwag ka na makipag-ugnayan sa Panginoon. Matulog ka na lang. Mag-party ka na lang. Umalis ka sa kwarto mo at manood ka na lang. Yan ang mga binubulong ng ating masamang pagkatao. Dahil habang nandito po tayo sa laman mga kapatid, lagi po tayo makikipagdigmaan sa ating masamang pagkatao. Na kung tawagin po ng Biblia, the flesh, our sinful nature. We are always going to be at war with our sinful nature habang hindi pa ho bumabalik ang Panginoon Jesucristo. And the only way na makakatakas po tayo sa presensya ng kasalanan is by two things. Kapag tayo po ay binawian na ng buhay at inakyat na po tayo ng ating Panginoon sa langit, or when Jesus Christ comes back habang tayo po ay nabubuhay. Kaya inaabangan po natin ang pagbabalik po ni Kristo. And the reason why nananabik po tayo na bumalik na po ang ating Panginoon is because nais po natin makatakas na mula sa presensya ng ating masama na pagkatao. The sinful nature. Kaya kung pag-aaralan po natin, halimbawa ang aklat po ng Pilipos, sabi po ng Biblia, ang hangarin po at nais po ni Pablo ay makasama na po agad ang Panginoon. At mas nanaisin po niya, mamatay na ho siya at kunin na po siya ng Panginoon kaysa manatili sa ating nabubulok na katawan. Pero dahil po, alam ni Pablo na hindi pa ho dumarating ang tinakdang panahon kung kailan siya babawian po ng buhay, alam po ni Pablo that it wasn't his time dahil kailangan pa gamitin ng Panginoon si Pablo for the church in Philippi. Kaya sabi po niya, to be absent from the body and to be present with the Lord is my desire. Subalit, hindi pa ito ang layunin ng Diyos sa akin. Hindi pa ito yung tamang oras na aakyat na ako sa langit. So we see a good example that ang nais po ng mga lingkod ng Diyos is to escape the corruption of their hearts. Sa araw-araw mga kapatid, this is what we face. We face the battle of our minds. We face the battle of doubt and fear. Perhaps anxiety, discouragement. Yan ang hinaharap po natin sa bawat oras at sa bawat araw. Yung mga critical thoughts, we try to avoid it. Discouraging thoughts, we try to avoid it. Sinful, lustful thoughts. Lahat ng mga pag-iisip, lahat ng mga kaisipan na masasabi po natin, hindi nagmumula sa Diyos. We face this on a daily basis. Kahit nga po yung takot, kaduwagan to share Christ, dumarating po sa atin sa araw-araw. The lack of courage, dumarating po sa atin yan. Because we are at war with ourselves. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. Pero yung mga ayaw kong gawin, yung pa ang nagagawa ko. Why? Because we are at war, constant war, continual war, daily war with the flesh. And that is the reason why, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang puso ng tao ay napakasama. Sino ang nakakasiyasat po nito? If we are to look through our own selves kung gaano kalalim ang ating kasamaan, we will never reach the bottom. Pero sabi po ng Biblia, ako si Yahweh, ang nakaalam kung gaano kayo kasama. At dahil hindi ho natin kayang baguhin ang ating pagkatao,
Ito ang rason kung bakit gumawa ang Panginoon ng bagong kasunduan. And what entails that new covenant is a brand new heart, a brand new spirit, a brand new Adam na tutulong ho sa atin na maging kagaya po natin ang Diyos sa kabanalan, sa pagmamahal, sa pagpapakumbaba at sa katwiran. Yan ang mga bagay na natutunan po natin for the past 2 Sundays. The heart can grow cold. The heart can be hardened. And the heart is continually evil. Without the grace of God, hindi ho tayo lalapit kay Jesus. Pero what takes place sa puso naman po ng tao kapag siya'y binago ng Diyos? Maaari ho natin tanungin sa ating Panginoon, Lord, since you have saved me, at ito yung mga bagay that pinag-aaralan po namin sa Biblia, it is now causing me to really search myself. Dahil sa mga napag-aralan po natin for the past few Sundays, maaari ho natin sinusuri ang ating mga sarili, Panginoon, ligtas po ba talaga ako? Am I really saved? And that is a very important question. It is a biblical question. Now, si David mismo ang nagsabi, Panginoon, search my heart. Know me, test me. Pero hindi lang si David, pati na rin po si Apostol Pablo. Sa kanyang ikalawang liham para sa mga taga-Korinto, sinabi po niya sa ikalawang Korinto 13, talatang 5, suriin mo ako, Panginoon. Search yourselves and examine if you are in the faith. So it is valid to search your hearts. It is valid to search your own souls. Panginoon, am I right with God? Panginoon, am I truly born again? At ang kagandahan po ng katanungan na yan, mga kapatid, is that meron po itong mga pruweba, katibayan, at katiyakan mula sa Biblia na magbibigay po sa ating ng linaw kung tayo nga po ay binago ng Diyos. At yan po ay makikita sa pinakamalaking aklat o kapitulo sa buong Biblia. And that is the book of Psalm 119. For those who are beginning in the Christian faith, maaari ho natin tanungin, Brother Josh, which book of the Bible, what chapter of the Bible should I begin with in my studies of growing closer to Christ? Well, there are many answers to give. If you desire to know about the beginning of time, bakit po nagkaroon ng tao? Bakit po dumaganap ang kamatayan? Saan po pumasok ang kasalanan? You begin in the book of Genesis. If you're an individual that desires to understand how to live a proper life, how to use the tongue correctly, how to have proper behavior, pero you want to start in the Old Testament, the book of Proverbs is the way to go. Kung nais nyo naman pag-aralan ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, mula sa kanyang pagiging sanggol hanggang sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, then I would begin in the Gospel of Matthew or the Gospel of Luke. But if you desire, mga kapatid, to grow a great hunger for God's Word, kasi maaari dumarating sa atin, why is the Bible so important? Why should I read the Bible? Why is the Bible essential for my growth and love for Christ? Yung mga katanungan po na yan ay maisasagot po ng Salmo 119. Mula sa talatang 1 hanggang 176, there are 176 verses in Psalm 119. And the reason why it is the biggest chapter in the entirety of the Bible, perhaps because God wants to emphasize kung gaano po kahalaga ang kanyang mga salita. Now, hindi binabanggit po in Psalm 119 kung sino po ang may akda ng chapter na ito. Walang binabanggit na pangalan. And you will notice that when you study all 150 chapters of the book of Psalms, at the superscription, which is yung titulo, which is before every verse and stanza, may nakalagay ang himno ng pangalan ng taong ito. It could be the hymn of David, or the prayer of David, or minsan the songs of the sons of Korah. Or minsan nakalagay, this is the prayer of Moses. Pero pagdating sa Salmo 119,
Walang binabanggit na pangalan. Now, in all 176 verses of the book of Psalm 119, ito yung mapapansin po ninyo. Ang bawat stanza ay may 8 verses. There are 8 verses each in each stanza of Psalm 119. And it is in a structure of an acrostic. Nang ibig sabihin, kung titignan niyo po ang yung Biblia, may nakalagay bago po magsimula ang bawat teksto o talata, may nakalagay na Aleph, may nakalagay Beit, may nakalagay Gimel, Dalet, Hey, Wow. Yan po yung mga letra ng Hebrew alphabet. Nang ibig sabihin, poetically, everything that we need to know about the Word of God ay makikita po dito. Yung kahalagaan, yung epekto po ng salita po ng Diyos, kung ano maibibigay ng salita po ng Diyos, lahat po yan ay nandito sa Psalm 119. Sa gayon, dahil yan po ang tema ng Psalm 119, which is the Word of God is important. It now goes back dun sa unang tanong po natin kanina. Pastor, how do I know na binago ng Panginoon ang aking puso? From verses 9 to 11, may makikita po tayo dito sa tulong po ng Banal na Espiritu, 3 hangarin ng isang taong binago ng Diyos. Una, sa verse 9, nagsimula po ito sa isang katanungan. Paano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Yung katanungan po na yan, mga kapatid, ay isang katanungan na hinahangad at ninanais ng bawat Kristiyano na binago ng Diyos. Lord, how can I live a life that is pure? Hindi pwede sabihin po niya ng isang hindi mananampalataya. Natatandaan po natin, ang taong hindi binago ng Diyos, never po niya hinahangad na mamuhay sa kabanalan. Si Satanas, hindi po niya hinahangad mamuhay sa kabanalan. Ang mga demonyo, hindi nila hinahangad mamuhay sa kabanalan. Subalit, ang taong ito, bagamat hindi binanggit ang kanyang pangalan, kitang-kita ho natin ang sigaw ng kanyang puso. I want to live a holy and pure life. But how? Yan po ba ang lumalabas sa ating mga puso? Panginoon, nais ko pong mamuhay sa iyong liwanag. Nais ko pong mamuhay sa iyong kabanalan. I want to live a holy and clean life. That is one of the greatest evidences na binago po tayo ng Diyos. How can I live a holy life every day? Yan ang sigaw ng ating puso. Paggising pala ng umaga, Panginoon, I want to live in your perfect and holy will. Yan ang tinanong ng may akda ng Psalm 119. Sabi po niya, paano mapapanatili? How can a young person stay on the path of purity? At ang sagot, sabi ng Biblia, mamuhay siya ayon sa iyong mga salita. Siya din ang nagtanong, siya rin ang nagbigay ng sagot under inspiration. As a Christian, paano ko malilinis ang aking buhay? As a Christian that is not yet perfected, because hindi pa ho dumarating o bumabalik si Jesus, habang hindi pa ho bumabalik ang ating Panginoon in this imperfect state, there's a 50-50 that's going on in our hearts. There's a part of us where I want to live right, pero there's a battle taking place. But nevertheless, nakikita ho natin dito that ang sigaw po ng puso ng mga binago ng Diyos is, Panginoon, how can I live a holy life? At ang sagot po ng Biblia, keep and remain yourself in the Word of God. Now, ang salita po ng Diyos ay maraming function ayon po sa Biblia. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng maraming layunin according to the teachings of the Bible. Halimbawa, ang purpose po ng Word of God is to save the soul.
The purpose of the Word of God, mga kapatid, is to help you become more and more like Christ. Sabi po ng Biblia, in order to grow, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus. You need the Bible for that. If you want to learn to love Christ even more, you will need the Bible for that. Pero dito, ang function po na salita po ng Diyos according to verse 9 is to remain in purity. Nahihirapan po ba tayo, mga kapatid, sa maling pag-iisip? O maruming pag-iisip? O maling pananalita? O maling pagkilos? Pag-uugali? Pamumuhay? Meron po ba tayo mga kahinaan na kailangan linisin? Ang sagot po dito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nananatili ang karumihan sa buhay po ng isang tao. It's not because he has not heard the Word of God, but he refuses to engage his heart with God's Word. So dito, kitang-kita ho natin the desperation ng may akda ng chapter na ito. Paano ko mapapanatili ang aking buhay? Paano mapapanatili na ang buhay po ay maging malinis? Palagi. And the Bible says, it is by keeping yourself in accordance with God's Word. Mamuhay siya ayon sa salita ng Diyos. Panginoon, paano ko po mapapanatili na hindi maging magagalitin? O hindi maging mayabang? O maging distracted sa lahat ng mga bagay dito sa mundo? Keep yourself in line with the Word of God. Tignan niyo po yung nakalagay po dito, mga kapatid, sa chapter 51, talatang Gs. Dito po tayo sa Salmo 51, verse 10. Hindi lang po ang may akda ng Psalm 119 ang may ganitong klaseng nais. Look at David in Psalm 51, beginning at verse 10. Tignan niyo po nakalagay dito. Ilikha niyo ng busilak na puso, o ilikha niyo ako ng busilak na puso, o Diyos, at bigyan niyo ako ng bagong espiritu na matapat. Create in me a clean or pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ito ang sigaw ni Haring David. Yahweh, pagkatapos po niya magkasala kay Yahweh dahil sa kanyang pangangalo niya, pinatay niya ang kanyang sundalo, inagaw po niya yung asawa ng kanyang sundalo, tinago niya ang kanyang kasalanan, na akala po niya, maitatago niya ito sa harapan ng Diyos, nung siya'y binulgar ni Nathan na propeta, ang sabi po ng Biblia, siya'y nagsisi, at ito ang kanyang hiniling. Give me a new heart. Bakit po niya nasabi, give me a new heart? Because from the heart proceeds evil thoughts, adulteries, murders, immorality. This is the reason why sinabi ni Haring David, I know what my evil heart can do. Sinasabi na aking maruming puso, masarap ang kasalanan. Masarap manatili sa kadiliman. Pero Panginoon, ipinakita niyo sa akin mula po sa iyong probidensya kung anong hamak ang naibibigay ng kasalanan sa akin. Give me a new heart. Renew a right spirit within me. Nang ibig sabihin, linisin mo ang aking pagkatao. I don't want to treat my wife this way. I don't want to treat my husband this way. I don't want to treat the brothers and sisters in Christ this way. I don't want to have unforgiveness or pride. I don't want to have evil thoughts. Renew a right spirit within me. And we need that, mga kapatid. Kayo po ba'y inuusig sa iyong mga trabaho? Inaapi kayo? Inuusig ng mga tao at your workplace ang iyong pagkatao? Minamaliit ka ba? Pinaparusahan ka ba? Ngayon, kung ang iyong laman ay sinisigaw, gumanti ka! Gumanti ka! Gumanti ka! Hingin mo sa Panginoon, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me.
Pero pastor, hindi ako papayag na minamaliit ako ng tao. Kung ang ating Panginoon Hesukristo, mga kapatid, ay dinuroan ng mga tao, sinampal at sinapak, at hinataw pa ng isang wooden rod on the head with a crown of thorns. Siya na may likha ng lahat ng bagay. Siya who is the true living God. Siya pa ang nagsabi, "Forgive them, Father, for they do not know what they are doing." Sino ho tayo para magmalaki? And the only way na magagawa ho natin magpakumbaba and to lift up Christ is if we ask God daily, "Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit within me." Pero how? Paano mapapanatili ho yun? Live according to His Word. Pero hindi lang po si David, mga kapatid, ang may ganitong klaseng hangarin. Pati na rin po si Apostol Pablo. Kung ating po babasahin sa aklat po ng Roma, Kapitulo 7. In Romans chapter 7, talatang 24, because of his battles against sin. Tignan niyo po yung kanyang sinabi sa Roma 7, talatang 24. Sabi po ng Biblia, "Kawawa naman ako. Sino ang magliligtas sa akin sa makasalanan kong pagkatao na nagdudulot sa akin ng kamatayan? What a wretched man I am! Who will rescue me from this body that is subject to death?" Now, there is a great debate amongst Christians kung yung tinutukoy po dito in Romans 7 patungkol sa buhay ni Pablo, was he during this time an unbeliever? Or was he during this time a new Christian who was struggling with sin dahil hindi niya alam kung saan niya itotoon ang kanyang pananampalataya to overcome sin? Well, kung babasahin po natin ang Roma 7, there are some hints na nagpapakita that perhaps si Pablo during this time was in fact saved, but he was in a state of being a brand new Christian. Bago pa lang sa pagiging mananampalataya. At ano po yung mga pruweba po na yun? Unang-una, hinahangad po niya ang utos ng Diyos. "I delight in the law of God after the inner man." Well, ang mga unbelievers, they don't desire God's word in the inner man. Because the natural man does not desire the things of God. Pangalawa, nais niyang makawala sa kanyang pagiging makasalanan. Nang ibig sabihin, he didn't want to sin anymore, but he didn't know the answer on how to overcome it. Well, that can only be the shout and the voice of someone who has been transformed by God. So kagaya po ni Haring David, "Create in me a clean heart." Kagaya ng sinabi po ng may akda ng Salmo 119, paano mapapanatili na magkaroon ng malinis na buhay ang isang tao? Yan din ang sigaw ni Pablo. "Who can deliver me from the body of this death?" Sawang-sawa na ako sa aking makasalanan na pagkatao. All of this are clear evidences ng isang taong binago ng Diyos. Mga kapatid, do you hate your sinful life? Do you hate your sinful nature? Do you scream before Almighty God with tears in brokenness? Or let's change the word, instead of scream, you have this yearning and this groaning. "Panginoon, sawang-sawa na ako sa aking makasalanan na pagkatao. Hiyang-hiya po ako, Panginoon, sa inyo. Dahil araw-araw po nagkakasala. I need your help. Ayoko na manatiling ganito." Kung yan ang sinisigaw ng ating mga puso, purihin ang Diyos dahil binigyan ka ng Diyos ng panibagong puso. Dahil kung ikaw ay hindi binago ng Diyos, bagamat hindi tayo perpekto, mga kapatid, never once, kailanman yan ang magiging sigaw ng puso ninyo. Because a dead person doesn't feel anything.
ang taong spiritually dead, even if they sin, wala lang yan. Because you're dead. You can lie, you can steal, you can manipulate, you can have pride, you can be selfish, and you will not feel a thing because you're spiritually dead. Pero kung ikaw ay binago ng Diyos and you do sin, you feel a burn, a sharp two-edged sword piercing your conscience. Nagkasala ako sa Diyos. Bakit ko nagawa yun? At once you realize kung saan ka nagkamali at saan ka nagkasala, with that groaning in your heart, tinatanong mo na, how can I overcome sin? Pero hindi lang yan ang sinabi ni Pablo. Pagdating sa 2 Korinto, tignan niyo po yung sinabi po niya dito sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 4. 2 Corinthians chapter 5, look what it says here. 2 Corinthians chapter 5, beginning at verse 4. 2 Korinto 5, talatang 4. Tignan niyo po nakalagay. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. Hindi dahil sa gusto na nating mamatay, kundi dahil sa gusto na nating magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawang walang kamatayan. In English, for while we are in this tent, referring to the body, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed instead with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed up by life. Anong ibig sabihin po ng pastor? Ang ibig sabihin ba dito ni Pablo is, alam mo, sawang-sawa na ako sa gout. Gusto ko na mapalitan na ng Panginoon ang aking katawan. Sawang-sawa na ako sa diabetes. O sawang-sawa na ako sa arthritis. Yung bang ibig sabihin ni Pablo dito? No. When he says, dumadaing tayo sa ating katawan, what he's referring to is the continual battle against sin. I don't want to be in this body anymore, where every single day I'm always at warfare against my sinful nature. Paggising pa lang natin sa umaga, huwag ka nang manalangin, huwag ka nang magbasa ng Biblia, huwag mo mahalin si Kristo. Yun ang agad bumubulong sa ating puso at isipan. Yan ay nagmumula sa ating masamang pagkatao. Pero dahil sumasa atin ang banal na Espiritu, there is a defense, there is a restrainer, there is someone who can help you. Because if the Holy Spirit is not in you, those whispers become a lifestyle rather than a temptation. So dito, ang unang ebidensya mga kapatid, na tayo po ay binago ng Diyos, there is a longing na mamuhay sa kabanalan. Now, hindi binabanggit po ng Biblia dito that when you become a Christian, from A to Z, alam mo na, you perfected it. If that were the case, mga kapatid, wala ni isa ho sa atin ay hihingi ng tawad sa Diyos. But the fact na sinasabi po ng Biblia, when you sin, you have a person who represents you, who is Christ. When you are tempted, the Holy Spirit will guide you. When you feel broken, you have a Father you can call upon. Yung mga lingwahe na binibigay po sa atin ng Biblia is that it emphasizes greatly that hindi porket Kristiyano ho tayo, we are not going to fall. Matter of fact, ang ating 1689 London Baptist Confession teaches, it is possible for a regenerate, Spirit-filled, Spirit-sealed Christian to fall at times in heavy and gross sin, but never permanently. Bakit po nila nasabi yun? Well, let's look at the list. Adam, he fell, brought death. Cain, he fell, and he murdered his brother. These are men who are early examples of sin. Pero pagdating sa buhay ng mga mananampalataya, let's look at Noah. Naglasing. Abraham,
isang sinungaling na tao. Jacob, isang madayan tao. He tricked his brother in getting the inheritance. Well, let's move on the list. Moses, well, out of defense, he murdered someone. Pero when he became a follower of Yahweh, ang sabi po ng Biblia, he was a person na mahilig din magreklamo. Panginoon, wala akong lakas ng loob. Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Panginoon. At dahil po sa isang banda ng kanyang buhay na hindi po siya sumunod sa Diyos, daw sinabit po sa kanya ng Panginoon, ito ang dapat mo gawin dun sa bato at lalabas ang tubig, hindi siya nakinig. At dahil po doon, hindi siya nakapasok into the promised land. He was disobedient. And as we keep furthering down, pagdating po sa mga buhay po ng mga hari at propeta, at yung mga hukom, Samson, womanizer. Solomon, womanizer. And a man full of vanity. David, an adulterer. And a man who trusted his flesh. Dahil inudyukan siya ni Satanas, bilangin mo ang iyong military and do a consensus. So walang tao na mababasa po natin sa Biblia na naglingkod kay Kristo na hindi nahulog o bumaksak. Lahat ay nagkasala at hindi umabot sa pamantayan ng Diyos, maliban lamang kay Jesucristo. Pastor, I am so encouraged. You should be, but don't be. Nang ibig sabihin, porket nahulog lang sila, mananatili ka sa kasalanan. Hindi ho. You should be encouraged na sa kabila ng kanilang pagkakasala, may makapangyarihan at maibigin Diyos na nagmahal sa kanila. Hindi yun, si Samson nga nagkasala magkakasala rin ako. Hindi ho. Naisulat ang Biblia upang magbigay ng halimbawa of what you should be and not should be. Or should not be rather. Kaya wag ho nating gagamitin excuse. Si David nga si Solomon nga si Samson nga Pwede rin ako. Hindi mga kapatid. Alam mo bakit pinintulutan ng Diyos ang mga lingkod ng Diyos ay magkasala? Para makita ho natin at makita din nila kung ano po ang maging kahihinatnan ng mga dumalabag sa utos ng Diyos. Nung nagkasala si David, ano nangyari? Nagkawatak-watak ang kanyang pamilya. Nung nagkasali si Solomon, ano nangyari? Nahati ang kaharian ng Israel. Nung nagkasala si Samson, ano nangyari? Nabulag siya. Si Ananias sa Sapphira, akala nung mag-asawa, may maitatago sila sa Diyos. Anong ginawa ng Panginoon sa bagong tipan? Pinatay sila on the spot, 3 hours apart. The Bible teaches us that God permits sin for many reasons. One, it is to warn you of the consequence and to help you cling closer to Christ. So kung ang sinisigaw po na ating mga puso, Panginoon, I want to remain a holy and pure life. And I want to have a holy and pure life. Then that means, mga kapatid, the Holy Spirit is working in you. That is the first evidence. Ayon sa Salmo 119. The second evidence, kung babalikan po natin ang Salmo 119, dito naman po tayo sa talatan Gs. Look at this. Psalm 119 verse 10. Buong puso akong lumalapit sa inyo. Kaya tulungan niyo akong huwag lumihis sa iyong mga utos. Do not let me stray from your commands. It's one thing to say, Panginoon, I want to live a clean and holy life. But it's another thing to say, Panginoon, ito yung mga kahinaan ko. Help me not live like that again. Because everyone can say, I want to live a holy life. I hate sin. But it's another thing to say, Panginoon, tanggalin niyo po sa akin ang kayabangan, tanggalin niyo po sa akin ang kasinungalingan, tanggalin niyo po sa akin ang mga worldly distractions. Do we ask God that? Do we ask God, Lord, please take away my distractions. Take away my addictions for the phone,
For window shopping? Sa mga napapakinggan ko, napapanood ko, nakikita ko, Lord, ilayo niyo po ako dyan. Do we make those prayers? Or do we just simply say, Panginoon, baguhin niyo po ako, pero there is no desperation whatsoever na may ialis yung kahinaan sa ating buhay. Yan ang sabi po ng Biblia. Sabi po niya, tulungan niyo akong lumihis o tulungan niyo po akong huwag lumihis sa iyong mga utos. Sa araw-araw, hinihingi po ba natin sa Panginoon, Lord, lead me away from temptation. Deliver me from the evil one. Di ba yan ang panalangin ng ating Panginoon? Dahil ang mga Pariseo, iba ang kanilang panalangin. Mahaba, mahusay, magandang pakinggan, pero walang substance. Walang katotohanan. Yun ang sinabi po ng ating Panginoon sa Mateo 6, talatag 6 hanggang 7. Huwag paulit-ulit ang panalangin dahil yung mga walang kabuluhang na panalangin na paulit-ulit, there's no content, there's no truth, there's no love for God. Yan yung mga bagay at panalangin na hindi pinapakinggan ng Diyos. Pero yung paulit-ulit na panalangin na pinapakinggan ng Diyos ay yung mga panalangin where there is brokenness. Panginoon, alam ko yung kahinaan ko today. Ilayo niyo po ako. Perhaps there may be some of us, mga kapatid, that might be struggling with a lot of things na ikaw lang ang nakakaalam. There are challenges in your life na ikaw lang ang nakakaalam. But do you ask God, ilayo niyo po ako sa mga kasamaan na yan? Tignan niyo po yung sinasabi dito sa talatang 133. Psalm 119 verse 133. Tignan niyo po yung nakalagay. Verse 133. Tignan niyo po. Ano po yung itsura kapag inilalayo mo sarili mo sa kasamaan? Sabi po dito sa verse 133. Patnubayan niyo ako sa pamagitan ng iyong mga salita. At huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Now let's change that. Panginoon, let no unforgiveness rule over me. Let no pride rule over me. Let no laziness rule over me. Let no judgmental attitude rule over me. Let no worldliness rule over me. Let no lying rule over me. Let no chismis rule over me. In other words, ang lahat ng kahinaan na nagpapabagsak ho sa atin, hinihiling po natin sa Diyos. Lord, wag niyo hayaan pagharian ako ng mga bagay na ito. Napakagandang panalangin ho ito, mga kapatid. Minsan, ang panalangin po natin, Lord, pagpalain niyo naman po ako financially. And there's nothing wrong with that. Kung ito'y naangkop, of course, sa kanyang kalooban. Or pinapanalangin po natin, Panginoon, I pray that lalong dumalim ang aking kaalaman sa Biblia. That's a beautiful thing. Or minsan, Panginoon, I pray that you give me the right this or you give me the right that. Pero how often do we ask God, wag mong hayaan, O Diyos, na pagharian ako ng aking mga kahinaan. What a beautiful prayer. What is your weakness, mga kapatid? Ask God to not allow that weakness to cause you to consistently fall. Yan ang hangarin ng isang binago ng Diyos. Kaya, kung yung bagay na yan ay nakikita mo sa buhay mo, mga kapatid, praise God. You have a new heart. Pero tatandaan po natin, huwag din hayaan na madaya tayo ng ating mga puso. It's one thing to say it. It's one thing to strive to put it to action. Because anyone can say that. Faith without action is dead. So ngayon, Pastor, ano po itsura niyan? Kasi sabi po dito, tulungan niyo akong huwag lumihis sa iyong mga utos. How does that look like in your everyday living? Well, karamihan sa atin,
especially myself, we have that weakness where kapag we have our cell phones at natapos na po natin lahat that we need to do, once we start scrolling, we scroll and we scroll and we scroll, at pagtingin mo na sa oras, naka 1 oras na, 2 oras na, 3 oras ka na, scroll and scroll, you put a mileage on your phone already because you've been scrolling. Now the question is, kung yan ang kahinaan natin, Pastor, how can I overcome that? And the answer is, wag mo sanayin sarili mo sa ganung bagay. Kasi nandyan eh. Well, put it somewhere else. If you don't need to use it, put it somewhere else. Well, Pastor, I have a TV. Watch something related to the gospel of Christ. Ano yan? Cellphone, masama, hindi ho. It's not the material that makes it evil. It's how you use it that makes it evil. Tatandaan niyo ho yun. Huwag mo pagbibintangan ang inanimate object for your lust. Walang kasalanan ang TV. Walang kasalanan ang cellphone. Ang may kasalanan, yung gumagamit. That's the truth. And how do you know this? Dahil kahinaan din natin yun eh. So, how do you help yourself? Kapag sinabi mo, Panginoon, tulungan niyo po lumihis sa mga kasamaang ito. That means, day 1, after you prayed, you are going to put it into action na. At huwag mo sasabihin, wala kang lakas dahil binigyan ka ng Diyos ng banal na Espiritu. Greater is He who's in you than He who's in the world. Wala tayong maidadahilan. So sabihin na po natin, sa mga kapatiran, you have a big TV. Okay, I don't know what I'm going to do with it. Ayoko naman itapon. What do I do with this? Makinig ka ng mga hymno. Makinig ka ng mga worship. Alam nyo, kung may mga anak po kayo, mga kapatid, play, give thanks. Magpatugtog kayo ng mga hymno at magugulat kayo that your own children, kapag nasanay po sila na yun lagi pinapakinggan, mapapasin mo na umaawit na rin sila. Is because you are using that purpose for the glory of God. Kung ikaw ay naglalaba, kung ikaw ay naghuhugas ng plato, nakikinig ka ng preaching, nakikinig ka ng mga awit o hymno, hindi mo nang namamalayan, umiiyak ka na. It's because your heart and your mind is saturated with the Word of God. At unting-unti nababawasan ang kamunduhan sa buhay mo. At yung nababawasan, dinadagdag naman ni Kristo, pinupuno ni Kristo ng pagmamahal at pagkabanalan, lahat na ng kabutihan na nagmumula sa Diyos, pinupuno niya ho yun. Kaya yung mga teleserye na pinapanood ho natin, unting-unti nababawasan yun. Kung tayo po ay nanonood pa rin ng The Buzz, kung uso pa rin ho yun, whatever, doesn't matter. Hindi ka na nanonood ng mga patungkol sa pagchichismis. And this is something I want you to know, mga kapatid. Karamihan ng nilalabas po sa mga television ay may halong kabaklaan. Have you noticed that? Watch Home and Garden TV, yung mga host, mga bakla. When you look at the game shows, may mga bakla. When you look at comedians, may mga bakla. And the question is, bakit po halos lahat ng mga funny shows may kabaklaan? Is because Satan wants you to accept what God hates. O yung dalawang lalaki, tignan mo, naghahalikan, nakakatawa. No. Satan wants to desensitize you. And he wants you to accept what God hates. Sa Biblia, sa lumang tipan, gawin mo yan, they will kill you. Babatuin ka dahil in Leviticus, karumal-dumal po yun sa harapan ng Diyos. Pero dahil si Satanas is a very intelligent enemy. He is very subtle with what he does. Kaya tingnan niyo yung mga teleserye, may halong pangangalun niya. Bakit ganon? Because they want adultery to be normal for you.
Bakit yung mga teleserye may mga halong bomba, may mga halong sexual na immoralidad? Because the teenagers, the young adults, they want to force this immorality na maging normal. Pero kung di ho tayo nagbabantay, you'll just notice yourself, you're just watching it, natatawa ka pa, is because naisahan ka na ng kaaway. That's the truth. At yung mga biro na hindi naman nakakatuwa, kundi puro kabastusan, natatawa ka na rin. Because Satan wants you to be used to ungodly living. But how come sa ating mundo, hindi halos lahat ng mga channel is not dedicated to Christian preaching? May mga ilang channel lang that's dedicated, but the rest is secular. Because the Bible says, ang humahawak ng mundong ito sa pamagitan ng kasalanan o yung naghahari sa mundong ito through sin ay si Satanas. So kung ako si Satanas, ito ang gagawin ko. I'm going to do my best that yung mga ginagamit in the church na malakasan, I'm going to take away your time from God. I'm going to manipulate your mind in thinking through my whispering that it's okay to miss out in prayer. It's okay to miss out in the Word of God. Why? Kasi kapag sinanay kita day 1 na ganon, sasanayin kita day 2 and day 3 hanggang isang buwan ka na sanay na ganon. At hindi mo na namamalayan, yung lahat ng mga napag-aaralan mo, unting-unting nawawala na. At kapag yung tinig ng Diyos through His Word ay unting-unting nawawala na, ibang tinig na ang iyong pinapakinggan. You are now being deceived. This is why the Bible says, ilayo niyo po ako sa kasamaan. Huwag niyo po hayaan, O Diyos, na ako'y dumihis sa iyong mga utos. Kaya mga kapatid, ang magandang bagay na dapat po gawin, lalo na sa mga minamahal po namin ng mga kapatiran na nagtatanong, Pastor, how do I memorize the Bible? How do I memorize Bible verses? Kasi minsan, I know it's in the Bible, hindi ko lang malaman kung saan hahanapin. But I remember it's there. This is what you do. Kung meron ka pinag-aaralan, read over it over and over again and memorize it. Kapag lagi mo pinagbubulay-bulayin po ito, every single day, it could be 5 to 10 minutes a day, memorizing Scripture. Yun po ay magpupuno na ating puso at isipan. Kaya yung mga bata ho, nakakatuwa. May mga sanggol ho, 1 years old, 2 years old, they know Bible verses. Is because yun ang ini-instruct sa Deuteronomio 4, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7. Instruct your children in the Word of God. At ano po yung instruct sa kanila? Hear, O Israel, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. So here, you will know mga kapatid that your heart has been transformed dahil hinihiling mo sa Panginoon, tulungan niyo akong huwag dumihis sa iyong mga utos. Hindi na bale, you miss out on sports, that's fine. Naku, hindi ko napanood yung NBA today. Who cares? Naku, I missed out on the teleserye today. Who cares? Naku, hindi ako nakapunta dun sa bagong palabas ng Marvel ngayon. Who cares? Ang kailangan po natin, mga kapatid, is to fill your mind with God's Word. Napakaganda ho nun kapag punong-puno ang utak mo with God's Word. Punong-puno ang puso mo with God's Word. Makikita mo yung mga ugali mo na ayaw ng Diyos. Unting-unting nababago at nababawasan. Because you have become a brand new creation. The old things are passing away. Behold, the new things are coming and has now come. Huwag niyo po ako hayaang dumihis sa iyong mga utos. And lastly, the third evidence, mga kapatid, na binago po ng Diyos ang ating puso is in verse 11. Psalm 119, verse 11. Ang salita niyo ay iningatan ko sa aking puso
upang hindi ako magkasala sa inyo. So number 1, hinihingi natin sa Panginoon, Lord, gusto kong mamuhay sa kabanalan. Number 2, sabi po ng Biblia, hinihiling po natin yung tulong mula sa Diyos na huwag tayong dumihis sa Kanyang mga tuntunin. And number 3, ninanais mo na hindi ka magkasala sa Diyos. Why? Because you have a brand new heart. Minsan, ang mag-asawa kapag nagtatalo ho yan, sometimes there's pride that arises and you want to get even. You want to prove that you're right. So minsan, huhugot po tayo mula sa mga nakaraan just to win an argument. Pero when you have a new heart, bago mo bitawan yung nais mo bitawan, may pumipigil na sa iyo. Because that conviction tells you, huwag kang magkasala, huwag kang magkasala, huwag kang magkasala. Kapag lumabas yan sa bibig mo, hindi mo na mababawi. If you say that to your children, hindi mo na mababawi. Kapag iniral mo yung init mo ng ulo, hindi mo na yan mababawi. Sabi ng Biblia, iningatan ko ang iyong mga salita upang hindi ako magkasala sa inyo. Or kung alam mo, may gumawa ng kalokohan laban sa inyo. Pero deep down, gusto mo gumanti, pero because you are brand new in Christ, binigyan ka na panibagong puso, may umuudyok sa iyo, which is most likely the Holy Spirit, anak, magpakumbaba ka. Render evil for good, or rather substitute that evil and give good rather than exchanging evil for evil. So ngayon, dahil ayaw mo magkasala sa Panginoon, magpapakumbaba ka. Pero ang laman mo, sinasabi, huwag ka magpapakumbaba. Ipakita mo sa lahat ng tao, hindi ka ganyan. Ipakita mo mas mataas ka. No, mga kapatid. Show the humility of Christ para hindi ka magkasala sa Diyos. Ang hirap nun. Pero yung sinabi ni Kristo, kapag sinampal ka dito, ibigay mo yung kabila. Hindi literal ang ibig sabihin nun. Kapag kinuha yung scarf mo, ibigay mo yung coat. Jesus set that example. And the reason why it's so hard to be humble is because we have idolatry. At ano po yung Diyos-Diyosan na yun? Our reputation. Sa dating buhay po namin, before we were Christian, kung ikaw ay isang, sabihin na po natin, galing sa daan, o hawak mo yung daan, o ikaw ay siga dati, hindi ka papayag na bastusin ka nino man. If you're a street guy, you'll know that. Because your reputation is on the line. But when you are a Christian, your worldly reputation goes out the door. Because ayaw mo magkasala. Hindi na bali, babuyin nila ako, hindi na bali. Parusahan nila ako, usigin nila ako. Wag lang mapigate ang aking Panginoon. So yan ang sigaw ng isang binagong tao. Ayaw niyang magkasala. At lalo na kung inuudyo ka ng kamunduhan, isang tabi mo na lang yan, ito na lang unahin mo, dahil ayaw mo magkasala sa Diyos. Kagaya po ni Jose. Hindi yung Jose, stepfather ni Kristo, kundi si Jose, yung anak ni Jacob. Siya'y tinutukso ng asawa ni Potiphar. Lay with me. Lay with me, Joseph. Ang sabi ng Biblia, araw-araw po niya tinutukso si Jose. According to one tradition, I don't know how accurate it is, one Jewish tradition suggests, or one ancient tradition rather suggests, that si Jose was so handsome, napakagwapo daw ni Jose, that yung mga maids ni Potiphar, who were considered to be mga Miss Universes po yun sa panahon na yun, ay nahulog sa kagwapuhan ni Jose. So no wonder why nahulog po ang loob ni Potiphar. Adulteress na, at nais pa niya pabaksakin si Jose.
Lay with me. Lay with me. Lay with me. Now, ang sinabi po ni Jose is, bakit ko gagawin ang kasamaan na ito sa aking Panginoon? How could I do this wicked thing to my God? Yan ay isang magandang halimbawa ng isang tao binago ng Diyos. Though not perfect, ang sinisigaw po ng kanilang puso, Lord, tulungan niyo po ako na huwag magkasala. Kahinaan po ba natin maging man-pleaser? Hingin mo sa Diyos, tulungan niyo po ako huwag magkasala. That is what the Bible says. Moreover, in verse 101, kung titignan po natin dito sa talatang 101, sabi po ng Biblia, ito po ang itsura niyan, 101. Verse 101, iniiwasan ko ang masamang pag-uugali upang masunod ko ang iyong mga salita. Psalm 119, verse 101. Iniiwasan ko ang masamang pag-uugali. Bakit? Upang masunod ko ang iyong mga salita. So ano po ba yung kailangan maiwasan, mga kapatid, sa buhay natin? Gawin mo para hindi ka magkasala sa Panginoon. And lastly, sa chapter 37 of Psalm 37, talatang 31, Psalm 37, 31. Sabi po ng Biblia sa talatang 31, ang kautusan ng Diyos ay iniingatan niya sa kanyang puso at hindi niya ito sinusuway. The law of their God is in their hearts. Their feet do not slip. Now, what's the key word here? The word their. Sino yung sila na tinutukoy po dito? Yung mga binago ng Diyos. So ngayon, si Yahweh ay magiging Diyos mo at alam mo si Yahweh ay Diyos mo dahil inaingatan mo ang kanyang utos upang hindi tayo magkasala. Kaya minsan ang basihan po ng pagiging lingkod ng Diyos is marami kang alam, marami kang nagawa sa ministeryo, pala-attend ka ng gawain, hindi ho. Ang pinakabasihan ng pagiging lingkod ng Diyos is ang mga nagmamahal sa akin, iingatan niya ang aking mga salita. Hindi man po tayo pala-attend dahil na rin po sa mga nangyayari o dahil na rin po sa providensya ng Diyos na pinitulutan po niya maganap sa ating buhay. Pero sabi ng Biblia, ang basihan po ng pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon is a desire to keep His Word. Why do you keep the Word of God? Para maipakita ko sa mga kapatiran, makadiyos ako. Mali! Bakit mo iniingatan ang salita po ng Diyos? Dahil meron ako posisyon na nais kunin. Mali! Bakit mo iniingatan ang salita ng Diyos? Para maipakita ko kung gaano ako kabanal. Mali! Iniingatan mo ang salita ng Diyos dahil mahal mo si Jesus. Hindi dahil natatakot ako kay pastor, baka may masabi mga kapatiran, I cannot judge you on that day. Hindi ako yung hahato sa inyo on that day. Hindi ako yung magliligtas sa inyo on that day. Huwag kayo matakot sa akin. Matakot tayo sa Panginoon. May mga iba naman, natatakot ako, baka paalisin ako sa church. Hindi yung church membership ang dapat ho natin katakutan, mga kapatid. It's, are you in Christ or are you not in Christ? Maraming tao na nananatili sa church dahil sa takot lang. That's the wrong way of looking at things. Kaya ako umaattend, natatakot ako sa mga kapatir, natatakot ako sa patakaran dito, natatakot ako sa pastor. Now, there's a right time and place for that. Nasa kaayusan. Pero the reason why you're here, na why, is because you fear Christ.
Because at any time, pwede kanyang bawian ng buhay. And there will be a day na haharap po ang bawat isa sa atin. Kaya hindi ako yung hahato sa inyo. Don't mind me. I'm worried about myself too. Kagaya po ni Pablo. Si Pablo ang nagsabi, huwag niyo ako husgahan. Dahil kahit ang aking sarili, hindi ko rin alam. I don't even know my own self. I still gotta fix that one. So don't worry about me. Mapapastor to layman, ang lahat ay haharap. So this afternoon mga kapatid, sa 3 bersikulo na ating binasa, ang tanong po dito, kapag sinuri po ninyo ang iyong mga sarili, bahagi na rin po ako dito. Number 1, do you desire to live a holy and pure life? Number 2, do you desire not to stray from God's word? And number 3, do you desire not to sin against your God? Kung yan ay sinisikap po nating gawin with action, sa tulong po ng Espiritu Santo, then purihin po ang Diyos, binigyan niyo po kayo ng panibagong puso. Pero kung wala kang ganyang klaseng nais, Pastor, pwede po ba yung, di ba 3 yan, pwede po ba yung 1 out of 3 na lang? O kahit 2 out of 3, kasi 2 is better than 1, 2 out of 3 na lang, Pastor. Hindi, mga kapatid eh. This is a part of the package of having a new heart. Hindi pa pwede 1 out of 3 lang, 2 out of 3. It's 3 out of 3. Do you have that? Hindi tinatanong dito, do you perfect it? Ang tinatanong, do you have it? And if the answer is no, you need to be born again. And the Bible says, unless you repent of your sins, unless you are born again, you cannot see, you cannot enter the kingdom of God. Yan ang sinasabi ng Biblia. Pero kung ikaw ay binago ng Diyos, ang pangako po ng Biblia is, siya na nagsimula na mabuting gawain sa inyo, ang siya ring magtatapos nito sa kanyang pagbabalik. Pastor, I'm not perfect. I know. I'm not either. But praise God, we are not where we used to be. I am not where I need to be, but praise God, I'm not where I used to be. Kasi habang tayo po ay tumatakbo in this race of sanctification, it's keeping moving forward lagi. Keep moving forward. Keep moving forward. Keep moving forward. Nahulog ka, stand up, move forward. You fall, you trip, stand up, keep moving forward. Dahil yon ang katangian po ng isang tunay na mananampalataya. They will keep marching forward. Dahil ang tumutulak sa kanila ay walang iba kundi ang Diyos. He will not leave any of you behind. Not one of you shall be lost from His hand, sabi po ng Panginoon. Kaya ang ating kaligtasan, praise be to God, ay nakasalalay sa kapangyarihan ni Jesus. Kaya siya ang punong pari ng langit. Because kailan may hindi ho siya mamamatay. Taon-taon pinapalitan ng mga Levita na pari. Pero itong punong pari na mas higit sa Aaronic covenant or Aaronic priesthood, more higit pa than the Levitical priesthood, is a priest that shall never die and stands in the presence of Almighty God for us. At yan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya bago po magtapos at bago po tayo dumako po sa banal na hapunan, kung meron po ilan sa atin, ang Diyos lang ang nakakasiyasan, kung may mga ilan ho sa atin, hindi ka pa talaga binabago ng Diyos o hindi mo pa talaga kinikilala si Jesus as Lord and Savior, ngayon pala magsisi ka na. Huwag mong pag-isipan because you don't know how much time you have left. Huwag nating gayahin ang sinasabi ng mundo, pag-iisipan ko muna. Kapag talaga natiyak ko na talagang handa ako, then maglilingkod ako sa Diyos. Then hindi mo nauunawaan kung sino si Kristo. This is life and death. You are either on your way to hell
or Jesus is going to save you today. Today, if you will hear His voice, today is the day of salvation. Come to Christ. Magsisi ka at tanggapin mo siya na siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y muling nabuhay, siya'y umakyat sa langit, at balang araw, could be at any time, babalik po siya muli. Come to Christ as we pray.